Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to. Ako nga po muli, si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. So kasalukuyan pong nananalasa o humahagupit. Ito pong bagyong Marce dito po sa hilagang bahagi ng Luzon o Northern Luzon, lalong-lalo na sa itaas na bahagi nito at extreme Northern Luzon. Yung mata at gitna po nito ay nandito na sa northeastern tip o dulong bahagi ng Cagayan. Halos sumasayad na po yung kanyang eye wall dito po sa itaas na bahagi ng Cagayan. Diyan po sa kanyang eye wall at malapit nga sa gitna ng bagyo, nandyan po yung napakamapanganib na hangin at malalakas na pag-ulan na dulot po nito pong bagyong Marce. Maliban dyan, dahil nga mabagal na kumikilos, ito pong bagyong Marce mas sustained o mas nagtatagal po ang mga epekto nito. Mas nakakaipon po ng tubig ulan na posibleng magdala ng malawakang pagbaha at mas nagtatagal ang epekto ng malalakas na bugso ng hangin. Kasama na rin po dyan yung ating northeasterly wind flow. So yan po ay destructive o mapanganib na lakas ng hangin, especially po doon sa mga areas na dadaanan ng mata or malapit sa mata nito pong bagyong Marce. Gaya nga ng nababanggit natin itong nakaraan pa mula kagabi hanggang ngayong araw, lalong-lalo na ngayong araw at pagpapatuloy pa hanggang bukas yung ating critical times o crunch time sa pagtawid o pagdaan ng bagyong Marce dito sa itaas na bahagi ng ating bansa. Kaya doble ingat, maging alerto, maging handa at if ever may evacuation plan sa inyong general area, always makinig po sa inyong local LGU at DRRMO. Sa kasalukuyan, ang bagyong Marce po ay bahagya pang lumakas at may taglay na lakas ng hangin na umabot sa halos 175 km per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa halos 215 km per hour. Kasabay po ng pagtawid niyan dito sa itaas na bahagi ng ating bansa, maaaring mahinder na po o mapigilan na po yung kanyang paglakas dahil sa interaksyon niyan sa ating landmass or kalupaan at dun sa ating northeasterly wind flow. Pero again, ito po ay nasa typhoon category pa rin or malakas na bagyo pa rin po ito. Kaya meron pa rin po itong mapanganib na lakas ng hangin, particularly dun po sa mga general area na malapit sa gitna or dadaan ng gitna nito pong bagyong Marce. Samantalang ito po ay may lawak naman na halos 1,120 kilometers na kabuuang diametro. So narito muli ang official forecast track ng Pag-asa para sa bagyong Marce. Base dito, ngayong buong araw hanggang bukas, yan po ay tatawid dito sa itaas na bahagi ng ating bansa as a typhoon. Yan po ay posibleng bukas, nandito na po sa may area ng West Philippine Sea at sa darating na Sabado, yan po ay makalabas na sa ating Philippine Area of Responsibility. Kung makikita nyo rin dito sa track ng Pag-asa, ito pong kulay pula, yan po ang ating at least typhoon force winds o nandyan po yung ating pinakamalalakas na bugso ng hangin na dala-dala ng bagyong Marce. Yan po ay babaybay dito sa itaas na bahagi ng Northern Luzon. Yan po ang general area ng Cagayan, kasama na po dyan ang Apayao. Kasama na rin po dyan ang area ng Ilocos Norte, maging dito sa Babuyan Group of Islands. Samantalang ito namang malaking bahagi ng ating at least 39 km per hour na lakas ng hangin o yung ating tropical storm winds ay sumasabit po sa natitirang bahagi ng extreme Northern Luzon at malaking bahagi ng Northern Luzon. Kasama na rin po dyan itong itaas na bahagi ng Central Luzon, yan po ang general area ng Aurora. Kaya ngayong buong araw hanggang bukas magpapatuloy po yung ating masungit na panahon, particularly dito sa hilagang bahagi ng Luzon, lalong-lalo na sa itaas na bahagi nito at ang extreme Northern Luzon. At again, ngayong araw nga hanggang bukas yung ating critical times sa pagtawid nito pong bagyong Marce sa ating bansa. Again, ito pong kulay dilaw at kulay pula ay para po sa lakas ng hangin na directly associated dito po sa bagyong Marce. Para naman sa pag-ulan, narito po ang forecast accumulated rainfall na nagmula sa Pag-asa o pagtaya ng maiipong pag-ulan sa loob ng 24 hours. Base dito, meron pa rin tayong inaasahang intense hanggang torrential o yung halos walang tigil na pag-ulan or higit 200 mm sa pag-ulan dito po sa general area ng Cagayan, kasama na po dyan ang Apayao. Kasama rin po dyan ito pong Babuyan Group of Islands. Samantalang posibleng heavy hanggang intense rains naman ang ating aasahan dito po sa general area ng Batanes, kasama na po dyan ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, maging dito sa general area ng Isabela, kasama na rin po dyan ng Abra. Meron naman tayong posibleng moderate hanggang heavy rains dito po sa general area ng La Union, Kalinga, kasama na po dyan ang Mountain Province, Benguet, maging dito sa may area ng Ifugao. Bukas pagtawid ng bagyong Marce, bagyang mababawasan yung ating pag-ulan at magsishift po yan dito sa kanlurang bahagi ng Northern Luzon. Meron tayong mga posibleng intense hanggang torrential rains dito po sa area ng Ilocos Norte. Samantalang posibleng heavy hanggang intense rains naman ang ating aasahan dito po sa general area ng Ilocos Sur, Apayao, kasama na po dyan ang Babuyan Group of Islands. Meron din tayong mga ilang-ilang moderate hanggang heavy rains dito po sa mainland Cagayan, kasama na po dyan ang Batanes, Kalinga, La Union, Abra at dito po
sa area ng Mountain Province. So ito po ay 24-hour accumulated rainfall na nagmula sa Pag-asa. Para naman sa pangkalatang lagay ng panahon sa malaking bahagi ng ating bansa, yung ating concentration ng malalakas na bugso ng hangin at malalakas na pagulan ay nandito po sa general area kung nasaan ang bagyong Marce. So nandyan po, malapit sa gitna nito, yung ating mapanganib na lakas ng hangin at malalakas na mga pagulan. So yan po ang general area ng Northern Luzon, particularly ito pong itaas na bahagi nito. Dahil dyan nga, babaybay yung gitna or sentro ng bagyong Marce. Maging dito sa general area ng extreme Northern Luzon. Ito namang ibabang bahagi ng Northern Luzon ay sako po ng panglabas na sirkulasyon. Ito pong bagyong Marce. Meron din po tayo dyan mga pabugso-bugsong hangin at posibleng mga pag-ulan. Samantalang yung trough ng bagyong Marce ay umabot dito sa general area ng Central Luzon. Nagpapakita naman o sumisilip naman dyan ang ating araw. Pero minsan nagiging maula po ang ating panahon at meron din tayong mga posibleng scattered o kalat-kalat na pag-ulan. Ang natitirang bahagi ng ating bansa, kasama na po dyan ang Metro Manila, ang natitirang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Generally, fair weather po tayo, nagpapakita naman ng ating araw, pero tuwing hapon at gabi, medyo mataas po yung ating tsansa ng mga pagulan. At posible po yung mga thunderstorms, kagaya ng naranasan kagabi, dito po sa Metro Manila at sa mga karatig lugar nito. Ito po ay walang kinalaman sa mismong bagyong Marce, pero pag meron po tayong thunderstorms, biglang buhos po yan ng malakas na ulan na minsan may kasama ring pagkulog at pagkidlat at minsan din nagdadala po yan ng mga pagbaha, particularly sa mga low-lying areas dahil biglang buhos nga ng pagulan in a short period of time. So mag-ingat din po tayo dyan. Mamaya, tabayanan po muli ang ating pagtalakay para dito sa bagyong Marce. Again, doble ingat po tayo, particularly dito sa general area ng Hilagang Luzon, kasama na po dyan ang extreme Northern Luzon mula ngayong araw hanggang bukas. Muli, ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.